Hello, good evening. Kumusta na kayo? I'm Cleofe. Andito naman ako, no? Kumusta na kayo? Ako naman, kung akong tatanungin nyo, I'm okay. Natapos na rin yung aking paghihirap sa aking ubo at sa kasipon at walang boses. Yan, okay na naman ako. Kaya lang, ngayon, may bagong sakit pag malapit na ang spring, yung Kafonsyo. Ang Kafonsyo, hindi ko lang alam kung paano yun sa Kafonsyo. Yun sa English, hindi ko alam. Sa Tagalog, hindi ko alam. Kailang i-explain ko lang sa inyo, no? Ang Kafonsyo medyo mahirap yun pag malala. Pag spring na kasi, marami naglalaglagan, no? Yung sa hangin, marami kasing hangin, o wind. Mga winds talaga, grabe talaga. Kaya, yun, galing yun sa pine tree. Pine tree galing yun. So, sumasakit yung nagsisipon ka, malala yung sipon mo, lumalabas yung sipon mo na hindi mo naramdaman, bahing ng bahing ka, tapos makati yung mata mo, tapos yung kan mo rin, parang kang may sipon. Oo, ganun din. Pero sa akin, sawa ng hindi naman malala yung sa akin, pero nag-take pa rin ako ng medicine para hindi siya lumala, kasi mahirap talaga pag hindi ka mag-take ng medicine kasi nakakaya pag sumakay ka sa tren, no? Na bahing ka, matatakot ang katabi mo, baka akala nila may COVID. Kasi hanggang ngayon meron pa rin COVID, di ba? Kaya hanggang ngayon nagmamask pa rin ang mga tao rito. Okay, nandito tayo sa ang ating itatakil ngayon, no? Ay dito kay Rick Warren sa The Purpose Driving Life. Galing kay Rick Warren ito. At ang title natin ay dito sa nilalang upang maging kawangis ni Kristo. Dito tayo sa chapter 22 na po tayo, no? Okay. Babasahin ko, no? Ang verse niya. Dito sa Roma 8:29. Okay? Sapagkat ang mga first is let's pray, no? Mag-pray muna tayo. Pasensya na po kayo, no? Minsan kasi nalilimutan ko sa pag-opening kasi bago kasi ako share, no, ay nagdadasal na ako, kaya nalimutan ko. Okay, mag-pray ulit tayo, no? Okay. Loving God, as we gather to study your word, we humbly ask for your guidance and wisdom. Open our minds to understand the truth you reveal and help us to apply them to our life. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, start na tayo, no? Okay, dito tayo sa Romans 8:29. Okay. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Dito sa Roma 8:29. At dito naman sa Colossians, no? Siya ang Colossians 1:15, no? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, no? Ito yung verse sa ating itatakil sa ngayon, okay? Ito ang sabi ng ating Panginoon, no? Okay, na-stop ako kasi binabasa ko lang yung verse niya. Maganda kasi yung kanyang sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinaga naman niya na maging katulad ng kanyang larawan, no, ng kanyang anak, no, upang siya ang maging panganay, no, sa maraming magkakapatid, no. Ang ganda ng verse niya, no. Ito ang sabi ng ating Panginoon, no. So, ikaw ay nilalang upang maging kawangis ni Kristo. Di ba? Alam natin, andun yung sa Genesis, di ba? Andun yung sa Genesis na tayo ay nilalang upang kawangis tayo ni Kristo.
'Di ba sa Genesis ay doon nag-create ang Panginoon ng world, 'di ba? Oo, tapos yun na nga, kinirate niya yung ating mga ah, paano yun? Ninono si Adan saka si Eve, pero nauna muna si Adan, 'di ba? And baka parang malungkot, malungkot yung isa lang, kaya yun, ganun din, ginawa na ulit din ni Lord, no, ng Panginoon ang si Eve, no? Kinuha sa tadyang, no? Okay. So, ikaw ay nilalang upang maging kangawangis ni Kristo mula pa sa simula, no? Ng plano ng Diyos ay gawin kang kawangis ng kanyang anak na si Jesus, no? Kaya yun na nga, napag-usapan na natin noon pa, no, na ikaw ay nilalang upang maging kawangis ni Kristo. Gumawa siya, ginawa niya tayo para maging kawangis niya. Hindi pa tayo isinilang, hindi pa tayo isinilang, alam na ng Panginoon na isisilang tayo, alam na kung sino yung ating magiging magulang, di ba? Oo. Kasi ang plano niya na gawin kang kawangis ng kanyang anak, no? Ang kanyang anak na si Jesus, di ba? Kasi bakit kawangis ng kanyang anak na si Jesus? Dahil meron tayong tatlong persona, si God the Father, God the Son, Holy Spirit, di ba? Ang Son ay si Jesus, ang Holy Spirit naman ay nung na-save na ni Jesus, ang mundo ay ang Holy Spirit na ang naiwan dito, no? Siya na nag-guide, di ba? Sa atin. Okay. Ito ang iyong tadhana at pangatlong layunin ng buhay mo. Inihayag ng Diyos ang balak niyang ito na likhain niya ang lahat na bagay. Sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tawa sa ating larawan ayon sa ating wangis. Dito na makikita natin ito sa Genesis. Okay? So, alam naman natin yun na ginawa ng Panginoon ang mundo, doon nagpasimula yon sa Genesis, ang world, mga hayop, isda, lahat, everything, at ginawa at gumawa siya ng tao, no, na naging na kawangis niya, no. Sa lahat ng mga nilalang ng Panginoon, tanging ang tao lamang ang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ito ay isang malaking pribilehiyo at siyang nagbibigay sa atin ng dignidad. Hindi natin alam kung hanggang saan ang sakop ng description ito, subalit alam natin ang ilan ng mga aspetong kasama tulad ng Diyos. Tayo ay spiritual. Ang ating espiritu ay walang kamatayan at mas magtatagal kaysa ating mga lupang katawan. Tayo din ay intellectual. Pasensya, no? Kasi yung kafonsyo ko, na yan, itong sinasabi ko, kapafonsyo, magunguo ka talaga dahil nababara yung ilong, no? Diba? Yan ang sabi dito, no? Walang angkat ang ating, mahirap ma-explain pag merong kapafonsyo talaga. Ang ating espiritu walang kamatayan, di ba? Kasi ito, tayo ay tao. Tao, no? Tayo. And then, pag namatay tayo, siyempre, wala tayo, no? Espiritu na tayo, di ba? Ay walang kamatayan at magtatagal sa ating mga lupang katawan. Di ba? Kasi ang ating lupang katawan ay ito naman ay ginawa lang naman ng Panginoon temporary, di ba? Hindi naman hindi may kabilang buhay pa yon, kapatid, di ba? So, kay tayo ay nilang ng Panginoon, no? Upang maging kawangis ng Diyos. Kahit hindi ka mananampalataya o mananampalataya ka naman, ay tayo ay nilalang ng Diyos, no? Lahat talaga, kahit hindi ka maka-Diyos, kung sino ka man, ay nilalang tayo ng Diyos. Kaya ito ang dahilan na mga kailang pag minsan kasi, no, kaya yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, di ba?
ay hindi na kilala sa Panginoon, or ilagay natin na na maraming, 'di ba, before we are a sinner, 'di ba, nung hindi pa bumaba pa si ang butong na anak no ni God the Father, ay hindi pa bumaba dito sa lupa, ay we are mga kasalanan talaga tayo sa ating namana sa ating mga ninuno, 'di ba? Yun nga pinagdidebatehan nga ano yun, paglabas, ang turo sa amin noon, paglabas ng baby, infant, no, ay may kasalanan din, kasi yun na nga ay namana natin ngayon, no, sa ating ninuno. Kaya nga si Jesus ay binigay ng butong anak, no, binigay ang kanyang butong na anak, no, para iligtas para magkaroon tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kadalahan dahil marami nang pumapatay, mga ganon, at minsan marami na nung nagpapalaglag. Nakawawa naman yung mga bata, no. Sana kung sino man yun, no, huwag na magpapalaglag, no, palaglag, kasi kawawa yung mga sanggol. Kaya yun ay malaking kamalian. Iba-iba pa, marami pa man tayong mga naging kasalanan, kaya kayo ang ginawa ng ating Panginoon, no, sa sobrang pagmahal niya sa atin. Kaya tayo ay nadungi sana ng kasalanan, kaya ito nga sa sinabi ko, ipinadala ni Jesus ang kanyang butong anak para tubusin ating kasalanan. Tingnan natin dito, no, pasensya na, medyo na naman ako sa Kafunsyo kasi ito, kapatid, Kafunsyo. Maraming medyo medyo konting marami ba nun ang mga verses na ibibigay ko sa inyo, kaya medyo matatagalan tayo dahil hindi ko siya sinulat, dahil mahaba kasi. Mahaba, no? Okay, mahaba. Siya dyan. Ulitin-ulit natin, no? Kasi baka merong mga 16, yung mga nakikinig na hindi alam ang verses, yung mga baguhan, ay binasa ko ulit natin. But alam ko na yung mga iba dyan, no? Alam na nila na siyempre, kasi ito ang very famous talaga na verse, no, dito sa Bible, no. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanyang sumasampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Kaya yun na nga, dahil ayaw ng Panginoon na madungisan tayo, kaya at mahal na mahal niya tayo, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng chance. Di pinipilit ko talaga, ano kayong chance, at kahit noon din tinakil ko rin yung chance ba yun? Tanong ko nga sa aking hipag, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, okay? Kaya dapat nating malaman, hindi tayo maging anak ng Diyos kung hindi natin siya tinanggap ng ating tagapagligtas. Tama yun, di ba? Marami naman kasi mga tao na they know, kilala nila ang Panginoon, pat hindi nila tinanggap, hindi nila inaccept na si Jesus ang kanilang personal na tagapagligtas, di ba? Kaya hindi tayo magiging anak talaga ng Panginoon. Kahit na alam natin yung lahat na verse, no? Lahat na verse sa Bible, kahit anong panang talino mo talaga, kahit na may kang makipagdebatehan, no? Makipagdebatehan sa mga verses, no? Hindi ka pa rin maging anak ng Diyos kung hindi mo siya tinanggap, no? Ginawa mo na yun dahil sa iyong kakayahan, hindi mo tinanggap ang Panginoon, ay hindi ka pa rin magiging anak niya, no? Kailangan tanggapin natin siya, no, bilang ating tagapagligtas.
Kaya kailangan hindi tayo magkaroon ng ah ah, magkaroon ng kasinungalingan, no? Kasi uso pa naman kasinungalingan, no? Uso ba? Marami naman, kahit noon pa naman siguro. Oo, hindi lang ngayon. Yun na nga lang, yun lang sa ngayon, of course. So marami din ako na marami nagsisinungaling, yun ganoon, tas mataas ang pride, lalo pag may mga kaya sa buhay, no, or may mga posisyon, parang nakakalungkot lang, no. Kaya pag minsan sa akin, ay tinitingnan ko na lang, hindi ako nainggit, kundi kawawa naman, parang kawawa naman dahil hindi nila kilala ang Panginoon, parang ganoon lang, no. Parang ganoon, lalo na ngayong sa ano yun, sa Korea, ang daming nagpapakamatay doon, mga bata pa, no. Kawawa naman dahil napakabata pa nila, no. Hindi nila nakilala ang Panginoon na, no. Kaya nakakaawa talaga yung mga taong gano'n na hindi nila nakilala ang Panginoon dahil binigay na nga ang Panginoon na nga, di ba? Nagkaroon na nga na tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, makasama natin siya. Ay patuloy pa rin yung mga kasamaang gumawa, ang iba naman mga depression, no, mga super nadidepress sa buhay nila ay nagpapakamatay. Talagang nakakalungkot, no. Nakakalungkot talaga. Kaya huwag nating itaas ang ating sarili, no. Huwag nating itaas sa ating sarili. Hindi ko lang ayoko lang i-mention ng ating ang tao. Meron ako narinig lang, no, but meron akong narinig pero hindi ko narinig na sinabi niya na siya raw ay isang Diyos, parang gano'n, no. Hindi mangyayari yun dahil siya ay nilikha ng Diyos, di ba? Kaya sabi nga dito sa ating binabasa, no, sabi dito, hindi gusto ng Diyos na ikaw ang Diyos. Sabi niya rito, hindi gusto ng Diyos na ikaw ang Diyos, kundi ikaw ay maka-Diyos, no? Kailangan maging maka-Diyos tayo, no? Kailangan maging maka-Diyos tayo, na sundin natin, no? Sundin natin siya, no? At para tayo ay lumago, no? Sundin natin siya. Sundin natin kung anong gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo Diyos, kundi tayo ay maka-Diyos. Mahal na mahal natin siya. Kailangan sundin natin kung ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano kaya, no? Nandun, nasa Biblia, or nasa Biblia yun, at maraming magtuturo sa iyo, no? Dahil maraming mga Kristiyano na pwede kang humingi ng tulong, no? Diba? Kasi ayon ng Panginoon na parati kang nagmamataas. No. Naalala ko lang, no, nung galing ako sa Pilipinas ay parang natuwa naman ako sa sarili, no. Parang konting ano yun, konting sabi lang. Paano ba Tagalog yun? Naalala ko sa Pilipinas, pag uwi ko dito sa Japan, syempre, gusto ko talagang magkaroon ng mahal kasi dito sa Japan yung mga bilihin galing sa Pilipinas, di ba? So, ang dami kong binili. Ngayon, 20 kilos lang pala yung aking kilo, no? Kailangan. Tapos sumobra, sabi ko, paano ka ito? Sumobra itong, magbabayad ka pa, ang mahal, di ba? 1,000, magkano ba yun? Nalimutan ko na, basta over talaga. So, sabi ko pa sa mga Pilipina doon, pwede bang kunin nyo na lang yung iba kong gamit? Kasi, hindi na pwede sa aking, hindi na babayaran ko na ito, ganun. Ako pag nagmamakaawa, diba? Yan, sabi naman na, uy, ba't ang bait-bait mo naman? Natuwa ako sa sarili ko. Uy, ba't ang bait-bait mo? Wala ko nakitang mabait na kagaya sa iyo. Taga Japan ka pala, doon ka pala nakatira, pero ang bait-bait mo. Gusto ko lang sabihin, kasi ako ay anak ako ng Diyos. No, tumawa na lang ako, nakangiti na lang ako, parang gano'n, no. So, kailangan talaga na kailangan talaga na
marunong tayong magpakumbaba, no? Marunong tayong magpakumbaba. Hindi natin titingnan yung ating tinatayuan, no? Kasi lahat sa tingin ng Panginoon ay pantay-pantay. Okay? Yun lang, naibida, nakakaya, no? Naibida ko pa. Kailang naalala ko lang ngayon talaga. So, kaya sabi rito, no? Para lumago ang ating espiritu, kailangan na sundin natin ang salita ng ating Panginoon, no? Para lumago tayo at para lumago tayo, ang ating espiritu ay maging kawangis tayo ni Kristo, di ba? Yun ang sabi dito, no? Lumago tayo, syempre, pagkawangis tayo ni Kristo, syempre, di ba? Makikita ng mga tao na you're different, di ba? Iba ka, di ba? Makikita nila na, ay, iba yung kuan niya, yung kilos niya, kung mananalita, parang gano'n, o parang ka magpakumbaba talaga. Gano'n. Kaya, kailang iba kasi hindi nila ginagawa yun, no? Hindi nila iniisip yun. Hindi nila iniisip na kilala ng Panginoon but they don't believe God, no? Wala silang, hindi nila inaccept, no? So kaya ang iba doon, no? Kaya marami na pag minsan may mga tao na halimbawa mga Kristiyano, then maraming mga problems na dumating sa kanila, nagba-backslide na. Ay, ang hirap, no? Mahirap talaga na alagaan yung mga ganong bagay. Meron akong kaibigan na ganon, ang hirap-hirap, although, pero umaattend naman siya, pero ganon pa rin, pagkatapos balik ulit sa dati, parang hindi ko malaman anong gagawin ko, parang gano'n yun, pinagpipray ko na lang, no? Oo, kasi nakakahinayang kasi, di ba? Oo. Kaya nagba-backslide, sana man yung backslide lumayo sa Panginoon ay huwag naman sana, no? Mag-repent na lang sana, no? Kasi hindi naman ang Panginoon ang lumayo, di ba? Tayo ang lumayo sa Kanya, no? At marami silang daing, no? Marami silang daing, di ba? Nag-backslide kasi sila, kaya maraming daing, no? Na bakit nagkaganito ang buhay nila, yun, kagaya ng mga, ganun din ang mga kakilala ka, no? At saka hindi pa yung mga Kristiyano, maraming daing, na bakit nagganito ang buhay ko, parang ganun, bakit nahirapan sila, yun, dahil kaya, ako naman, kinukuha ko na, lumapit tayo kay Lord, no? Kasi pag inaccept mo siya na siya ang tagapagligtas mo, kahit gaano kalaki ang problema mo, ay hindi mo maramdaman yun kasi nandyan si Jesus sa ating puso, di ba? Kaya wag nating kalimutan, no? Ang mundo ay hindi ito langit, no? Wag na nating kalimutan kasi maraming mga no, may mga iba namang mga ay maginhawa, no? Mayaman, no? Maginhawa sila. Nakukuha nila ang bagay nila, no? Nakukuha nila ang mga bagay nila, no? Yung, di ba, makikita natin pag umuwi ako sa Pilipinas or sa ibang bansa, ang laki-laki ng bahay na may pool pa, may mga katulog pa, di ba? Grabe, di ba? Wala kahit anong kuan nila. They're so rich, no? Mga, nahirapan ako magkuan na sa aking kapunsyo. No, so kaya huwag nating kalimutan ay forever to no, forever to walang katapusan dahil hindi ito langit. Pag mamatay na tayo, no, ay ando na yung langit forever and ever, no? Ando na yung langit, pero hindi natin alam kung saan tayo dadalhin, kung sa langit ba tayo, sa impyerno ba tayo, hindi natin alam yun. Kaya kailangan itong world na ito, kailangan to yung stepping stone natin na magbago tayo kasi para may chance pa tayo na makapunta sa buhay na walang hanggan, makasama natin ating Panginoon, di ba? O kaya kailangan talaga na i-accept mo na si Jesus as your personal savior, di ba?
Kaya sabi dito, inaantay tayo ng Diyos, no? No, na tayo kumilos kahit na, no, sabi niya, inaantay tayo ng Diyos, no? Kahit na tayo ay kumilos, no? Kasi ang iba kasi, kahit na, Kristiyano ka na, or born again Christian ka na, may kaunting kibot lang, nahirapan na, nag-backslide, di ba? Ayaw na nila, di ba? So, hindi daw ayaw ng Panginoon ng ganun. Ang gusto ng Panginoon sabi niya, inaantay tayo ng Diyos na tayo ay kumilos, no? Kumilos, no? Kahit hirap na talaga tayo. Kahit hirap na talaga tayo, inaantay ng Panginoon tayo kumilos na tayo ay kahit marami kang kahinaan, di ba? Kahit marami kang kahinaan. Oo. Ako meron din ako kahinaan ang kahinaan ko yung hindi kasi ako pala kaibigan. Oo, wala lang kahit sa church hindi ako ganong nagsasalita. Oo. Nalala ko na nakipag-usap ako pero hindi ako doon ako mahina. Kung kakausapin mo ako, kausapin kita, parang gano'n. Pero hindi ako yung nakipaghalubilo talaga ng tahimik lang ako, hindi ko rin alam kung bakit, no? Doon ako mahina. Ito na, nakasulat kasi dito na, no, marami kang kahinaan, ganito, no, maraming kahinaan ba, or maraming hirap ka na sa buhay mo, at saka, mayroon kang kahinaan sa buhay mo, ganito ang, no, kailangan tulungan daw natin ang ating sarili, no? Tulungan natin yung sarili, makipagtulungan tayo sa Espiritu. Yun ang sabi, no? Espiritu Santo. At ito rin daw ang paraan na lumago ka ang karakter mo. Kaya nung sa church din sa akin, Sister Bing. Kasi Cleofe ako, ang nickname ko Bing. Sa umpisa kasi, ang nickname ko Bing, pero yung first name ko Cleofe. Pumunta ka ron, makipagkaibigan ka, makipag-usap ka. Pero ako naman, wala lang, mas gusto ko, ako lang mag-isa nakaupo, parang gano'n. Kaya kailangan i-train daw na makipagkaibigan. Kasi, wala lang, hindi ko lang din alam kung bakit, no? Hindi ko ma-explain, oo. Pero, hindi ko lang alam, siguro tama nga, no? Ewan ko. Sana yun, siguro merong mga kahinaan din, no? Kaya sa akin, yun ang kahinaan ko talaga. Oo. Kaya sabi ito, kailangan gumawa tayo ng paraan, no? Para lumago ang ating karakter. Sabi ito. Sabi pa ni Pablo, no? Itong sabi pa ni Pablo ay, may tatlong responsibilidad daw. No, may tatlong responsibilidad natin sa pagiging kawangis ni Kristo. Ito mga sabi ko sa inyo kanina, no? Maraming verses dito, no? Tatlong responsibilidad natin sa pagiging kawangis ni Kristo. Dito sa Efeso 4, tingnan, kuha na lang kung gusto nyong ulitin ulit, or kung wala kayong books ng requirement, no? Wala kayong ganitong requirement, isulat nyo lang, tapos basahin nyo lang. Mayroon naman kayong Bible, o mayroon naka-upload naman kayo sa ano yun, basahin nyo lang. Sa Efeso 4. Efeso 4:22. Grabe yung aking ilong. Mamaya pa kasi ako hinom ng gamot. Ito, 22:4. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Tama ba ito? Pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan sa katotohanan. Yun ito ang responsibilidad natin, no? Tatlong responsibilidad na maging kawangis ng ating Panginoon, no?
dito sa episode 4 sa 24, at kayo mga bihis ng bagong pagkatao, no? Nung mga bihis, yung bang before masama ka, and then na nakilala mo ang Panginoon, ay nagbago ka na, no? O nagbago ka na, yun ibig sabihin yun, di ba? Sa kabanal at mga bihis ng bagong pagkatao, di ba? Yung pagkatao, nagbago ka na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan. Ito yun ang una na ang gusto ng Panginoon, no? Nasabi dito sa 23, di ba? At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Magbago tayo, no? Magbago yung ating pag-iisip, parating huwag negative. Negative, di ba? Huwag tayo magpa na negative. Oo. Naalala ko yung aking kaibigan. Parating nag-iisip, huwag ka mag-iisip ngayon. Bukas ka na mag-iisip kasi bukas pa yung mangyayari. Diba? Ganun yun. Kailangan huwag nating isipin yung bukas kasi ngayon natin isipin sa ngayon kung ano ang nangyayari sa ngayon. Dito naman sa kuan, number 2, sa number 2 ay sa hindi ko na ikuan yata yung number 2 sa verses. Sa sa 2, Corinthians 2, no? Corinthians 2, 18. Corinthians 2:18. Corinthians 3:18. Ay, okay. Tatapat tayong lahat na walang talokbong ang mukha. Tama ito? Talokbong ang mukha ng tumitingin ng gaya ng isang salamin sa kawalalhatian ng Diyos, ng kalutean ng Panginoon, ay nagbabago tayo sa ayon ding larawan mula sa kawalalhatian hanggang sa kawalalhatian ng gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Sabi dito, no, kailangan na maging kawangis tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi ka natin, no, pasensya na kayo, 3 verse kasi kailang ang naibigay ko, naisulat ko yung 2 verses lang. Pasensya na, no, sorry talaga. Oo. Hindi ko na punay. Ba't kaya? Kaya ang sabi rito ay, ang pagiging kawangis ni Kristo, ang pagiging kawangis talaga ni Kristo ay isang mahaba na at mabagal na proseso. Totoo yung kapatid. Paano yan? Meron naman, no, na halimbawa, pag nakilala mo ang Panginoon, talagang kaya sa akin ko na lang example, ay ko ma-example sa iba, no? Sa akin na lang. Na nakilala ko, pero kailang matagal na yun kasi nasa Pilipinas pa ako. I believe in God, no? Bata pa ako talaga. Pero yung nag-deep yung relation ko sa Panginoon nang dito ako sa Japan. Dito ako sa Japan, nag-deep yung nag-deep yung relationship ko sa kanya, no? So grabe talaga yung Biblia, parati kong basa-basa ko talaga yan, at saka sinusunod ko talaga yung nasa Biblia, pero marami, sugat na sugat yung puso ko kasi maraming mga problema, di ba? Maraming mga trials talaga, mga pagsubok talaga. Oo, hindi huwag niyong isipin na tinanggap natin ang ating Panginoon dahil siya ang ating personal savior, na kung may nanakit sa atin ay sige, okay lang, gaganda ka ng Panginoon. Hindi yun kapatid. Kailangan magpasakop ka sa ating Panginoon, di ba? Sabi niya, follow His cross. Nang pumunta siya dito sa nagataong tao siya, na pumunta dito siya sa lupa, ay marami ding pagsubok na dumating sa kanya, di ba? Binati ko siya. Marami talaga, no? At dininaid pa siya, di ba? Sarili niyang tagasunod, di ba? O dininain pa siya, tapos ang dami talagang pagsubok sa kanya. So ganun din tayo, no, na marami talagang mga pagsubok
na darating sa atin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo na talagang, pero sa akin naman, yung akin na pag-aralan at siguro mangyayari rin yun sa mga tao din, no? Ay sabi una ay kailangan dandahanin mo kasi yun kailangan magandang para bang baby ba? Para siyang baby, parang infant siya. Naalagaan mo siya. Bigyan mo siya ng milk muna, bibigyan mo siya ng milk, tapos bibigyan mo siya ng kanin, mga ganun pa hanggang lumago, 'di ba? Hanggang lumago. Minsan, 'di ba, habang pag tumatayo siya, nadapa siya. Kagaya yung nadadapa yun, nagkakaroon ng problema, pero babango ka pa rin, 'di ba? Gusto mo na yung magsumikap, parang ganun. So, napabilis yata yung salita ko at ako'y naubo. Titisin ko na lang. Oo, ganun, no? So, kagaya rin sa akin, ganun din, ay, sa akin, iba naman yung sa akin, kasi sa Pilipinas pa, di ba? Sa Pilipinas ko pa nakilala ang Panginoon, at, maraming pagsubok din, pero hindi ko pinapansin kasi napakabata ko pa kasi. Basta lang ako lang ay talagang naramdaman ko, mahal na mahal ko ang Panginoon. Tapos, talagang pupunta ako sa kanya, di ba? Talagang nag-church talaga ako. Oo. Hindi ko iniintindi dahil naman ako bata pa ako noon di ba? Kaya lang nandito ako sa Japan, yun nga, nag-aral ako ng husto, talagang halos hindi na ako pagkatapos magtrabaho talagang hindi ako natutulog na sa kabasa ng Biblia, gano'n, no? Oo. So, sinusunod ko yung utos ng ating Panginoon. Talagang grabe talaga ako noon. Tapos, hindi ako nagagalit. Iyak na lang ako. Tapos, inaapi ako ng mga kasama kong co-churches, mga kasama kong mga kapatiran. Inaapi nila ako. Tapos, iiyak ka na lang. Pag minsan, meron nga kaibigan na hindi naman siya talagang Kristiyano, pero pumunta siya sa simbahan, pero hindi pa niya totally tinanggap ang Panginoon, pero mabait siya talaga. I-underestimate in-underestimate kami, parang gano'n, no? Ang dami talaga, grabe as in talaga, grabe ang nakuha ko as a Kristiyano, no? Grabe talaga, may mga hanggang siguro basta marami ay ko lang sabihin, no? Kasi syempre ayoko may marami nakarinig sa may kaunti lang marami talaga as in talaga, pero ako ay iniiyak ko lang talaga, iniiyak ko talagang dinun ko ako ang sa Panginoon. Kailang ang nakakalungkot lang yung anak ko ay siya ay lumaki din siya sa Christian's life. Kailang nakikita kasi niya na maraming umaapi sa akin, nadi-discourage talaga siya. Parang gano'n. Yun lang ang nakakalungkot, no? Nahangay na hindi na siya nang uma-attend, parang gano'n. Kaya parang iba na yung kanyang isip. So, I always dinadasalan ko siya, nag-pray ako sa kanya para sana makasama ko siyang muli, parang gano'n. So, mahirap talaga, kapatid. Kaya, kung hindi niyo pa nakilala ang ating Panginoon, ay masarap talaga na tanggapin niyo ang ating Panginoon, dahil even though you have a lots of problem like me, kagaya ng sinabi ko na ako'y aping-api na talaga. Hinapi talaga ako ng gusto. But I'm here, no? I'm here. Nandito ako, masaya pa rin. Parang hindi mo naramdaman yung problema mo. Parang gano'n, no? Ang haba na rin sinabi ko. Oo, kaya kailangan talaga na maging kawangis tayo ni Kristo. Kailangan magkaroon tayo ng self-control sa sarili natin, marunong tayo magpakumbaba, parang gano'n, no? Kaya yung mga matured Christian dyan, ay yung mga bago-baguhan, kailangan alalayan nyo po. Okay? Oo, kasi mahirap talaga, no? Hindi naman instant na Kristiyano ka, na ikaw ay matured Christian, hindi na dahan-dahan talaga yan, dahan-dahan. Maraming mga proseso, pero kailangan maging matatag ka, dahil ang Panginoon hindi ka iiwanan.
Hindi ka niya pababayaan. Iingatan ka talaga. Hindi ka niya pababayaan dahil napakabait ng ating Panginoon. Okay? Oo, mahaba na. Pasensya na kapatid, no? Ito, after 2 weeks, no, magkukan ulit ako if okay yung mawala yung aking audio. No, pasensya na. Medyo hindi ganong maganda ang pag-explain ko kasi yung aking ilong. Nawawala ako sa concentrate sa ilong ko. Kaya, yun ay kailangan talaga lang natin na maging yun lang, kailangan talaga natin na tanggapin talaga natin ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas, no? At malalaman nyo na talagang magbabago talaga ang buhay natin. Magbabago talaga ang buhay nyo pag in-accept nyo ang ating Panginoon, di ba? Na kaya yung mga nag-church na may mga problema, hayaan nyo lang yan, idulog nyo lang sa Panginoon. Tinan mo, magmamature din kayo, magiging ano yun, magiging matatag, no? Magiging matatag rin kayo, no? Maging matatag kayo, lumago kayo, no? Sa ating spirito, no? Na magiging kawagis tayo, di ba? Kailangan, di ba? Kaya, yun, kailangan na mag-aral lang. Never give up. Yun, no? Never give up, di ba? Ganun lang. Okay, let's pray, no? Grabe ilong ko, no? Lord, thank you, Jesus, for tonight. Thank you, the blessings. May our hearts be receptive to your Holy Spirit, and may we grow closer to you through this time of study in Jesus' name. Amen. Maraming salamat kapatid. Pasensya na kayo, no? Oo. At baka hindi maganda yung explanation ko, di taste na lang. Pasensya na. Bye, love you. Bye.